Hello mga Katden lovers and Katden followers. By Catherine Bernardo, sinurpresa si Mr. Alden Richards nang masabi nito ang kanyang surprise gift for Tisoy. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, before anything else, hindi po natin pwedeng kalimutang pasalamatan kayo for always keep watching and trusting this channel. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood at palagian ninyong pagsubaybay sa mga videos po natin. And for today's video, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pong hingin kayo ng tulong, no, na i-report po nating profile na ito na si Mary Ann Lopez Banting. Siya po yung isa sa mga nagbebenta ng pirated. Pinirate niya po yung movie na Hello Love Again, tas binebenta niya po yan, no? Sinesend niya po through Telegram yung buong video, yung buong movie. So, sabi niya pa dito, payment through GCash, payment first will be sent through Telegram, thank you. Nagkalat po yan ngayon sa Facebook. So, if ever na mapadaan or makita niyo po yung profile niya, please report para po talagang ma-stop na yung mga ginagawa niyang pagnanakaw ng videos ng Hello Love Again. And ngayon, good news tayo dahil ang Hello Love Again is nasa top 2 film in Canada and top 7 in US. No, 7 sabi po ng Abra Norama, Hello Love Again is the second film in Canada and 7th in US. We've loved working with ABS-CBN. Here's our president, Evan Saxon, with stars of the film. Many theaters are holding for another week. Oh my God! Ibig sabihin, mas papahabain pa po yung showing time kung saan pwede pa rin mapanood ang Hello Love Again sa Canada at sa US. Ang balita po kasi is papunta na po sila ng Europe, magtutour na sila sa Europe para po naman i-promote muli yung kanila pong movie, no? So talagang grabe po yung success. Kaya naman si Mami Min sa gabi po kung saan nabigyan po ng award yung kanyang prinsesa na si Catherine ay talagang naging naging emotional during that time kasi parang naalala niya yung mga hardship na pinagdaanan ni Miss Catherine Bernardo bago niya maabot itong international awards na ito pong kung saan talagang kinikilala po si Miss Catherine at si Alden Richards buong mundo, di ba? Philippine World Film Festival, grabe, mapasama ka dito po, talagang grabe po. At hindi lang yun, mapasama po sa top 10 na talagang pinanonood at pinipili ng maraming mga tao na manood ng ganitong klase ng movie. At the same time, katulad ng sinasabi ko po sa inyo, is isa po ito sa mga naging pride ng Philippine showbiz industry at ng Philippine movie industry, diba? First time po kasi nangyari. Ang dami po kasing first time na nangyari dito sa movie ito. Kaya talagang very, remarkable sa lahat. And sabi nga ng ilan, imposible na raw na, na mapantayan, no? So, siguro, mabibit po nila sa mga susunod pa nilang mga movie. So anyways, narito na dahil sa isang interview nga na ginanap with Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo, nabanggit ni Catherine ang magiging sorpresang regalo niya para kay Mr. Alden Richards. Panoorin natin ito. Also, we don't have much time now, so we have to visit for vacation. He's gonna come back here next year, so I'll make time for. I'll make time for. According to Miss Catherine Bernardo, one of the priceless gift that she can offer sa isa sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay ay yung kanyang oras. Kasi alam naman natin that Miss Catherine is really busy, no? Talagang sobrang dami po niyang ganap sa buhay. Kaya naman talagang time yung kanyang pinaka-priceless gift na pwedeng ibigay. And this time, sa interview na to, sinabi ni Miss Catherine Bernardo na talagang sobrang ganda daw ng LA. And kung bibigyan sila ng chance, or si Mr. Alden Richards is nakaschedule to go in LA again. Kasi po, para bigyan lang kayo ng konting info, si Alden po kasi, yearly yan talagang nandyan siya sa LA dahil nagse-celebrate siya ng kanyang birthday. January 2 kasi yung birthday niya. So, dyan talaga niya ini-spend. Parang yun yung pinakaregalo niya para sa sarili niya to relax kasama ng kanyang mga kapamilya dyan sa LA. At the same time, kasama din yung kanyang buong pamilya na nandito sa Pilipinas, si Daddy Bay, si Angel, pati po si Raisa Paul Carson. So, lahat po sila talaga, umuwi po talaga ng LA para po magbakasyon. And this time, ang pinaka-best na mangyayari is kapag itong si Catherine
Catherine Bernardo ay nabigyan niya ng time kasi yun po talaga yung priceless gift na pwede niyang ibigay kay Tisoy. Alam na this, no? Kapag binigyan, sabi kasi niya, parang I'll make time for that. So ibig sabihin, sasama siya kay Tisoy to go to LA, to US para po talagang masulit yung kanilang bakasyon kasi marami po silang gustong puntahan dyan. So kapag nangyari yan, wala na pong tanong-tanong, hindi na kailangan pilitin pa, hindi pa na po natin kailangan explain, hindi na kailangan i-memorize, alam na natin, di ba? So, kayo na po ang humusga. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unahin po natin si Ma'am Shi Leonides. Sabi niya, nakakatawa ang jug shop. Siya pa talagang kinuha nyo sa Baklaran, daming jug, original factory price pa. Langawin lalo produkto nyo. Sabi ni Ma'am si Teresita, si Daniel ayaw patalo. Yan yabang nga tulad nung interview nung sila Catherine, sabi ng reporters, anong masasabi mo, box office queen ka. Sumagot si DJ, bakit box office king din naman ako? Pride umiiral. Actually po, nung ang interview na yon is tinanong po siya, 'di ba? Parang si Miss Catherine nga box office queen kasing matuturing to. Pero sabi ni Daniel naman doon, in fairness sa kanya, na wala pa raw siya doon sa point na yon. Sabi ni Miss Senda Caryas, malakas din naman ang fandom ni Daniel. Nung nag-renew siya ng kontrata noong Feb 2024 ng ABS-CBN ay meron siyang 2 movies na gagawin at yun nga, meron siyang teleserye. Tinanong siya ni MJ Felipe kung babalik siya sa big stage ng mag-concert. Sabi ni Daniel na wag muna, mag-focus daw muna siya sa paggawa ng mga kanta. Baka meron siyang album na niluluto. Hayaan natin si Daniel, hiwalay na sila ni Catherine, let him be on his own. And sabi naman ni Miss Emmy Muniz, pag umarte si Daniel, walang hugot, walang humor, walang sense of humor, puro forma lang, walang ganong umarte, parang nakikipag-gimikan lang kung umarte. Opinion ni Ma'am Shi yan, wala tayong magagawa. Sabi ni Miss Carmelita, nilabas na ang picture nila Catherine at Alden kasama yung kapatid niya at tita ni Alden. Nasa TikTok ko, nakita ko yung mga pictures nila. Actually, kasi nandun naman din na sila sa site, nandun na sila sa place. Bakit hindi pa nila puntahan si Alden or para makilala na lang personal itong si Miss Catherine? Sabi ni Mr. Renato Sayan, hi Miss Tardes, good day and hello again. Tama yung binigay na meaning incognito, hindi siya recognizable. And it's copycat, panggagaya, hindi siya original. Marami na nga nag-comment sa X na babasa ko minsan, tawag nila, dapat sa title The Cheaters, si Ian Veneracion lang wala ang cheating issue. No wonder, maraming umaayaw, madami sa cast ng mga actors sa showbiz industry sa Pinas. Actually po, 'di ba? Parang nabalitaan ko po parang ang pagkakaalam ko kasama sana diyan si Mr. yung dating boyfriend po ni Miss Liza Soberano, si Enrique Hill, kaso parang tinanggihan niya. Sabi ni Brenda, grabe naman, so proud ng Catden, 3 days na ako wait pero hula ko na talaga, bilyon na ang kita. Di nga ako nagkamali. Kaya Summer, wag ka na mangarap na tapatan, malabo pa sa dilim, mapantayan mo ang kita ng Catden. Sabi ni Miss Emmy, mano ba ako mag-date, may karapatan naman dalaga, binata naman, walang sabit, isa't isa. Magsusuporta na lang tayo na maging sila dahil parehas namang pamilya nila na family-oriented. Kaya wag na niyong husgahan, di naman tayo alam talaga ang pagkatao nila. Maging masaya na lang tayo at humanga. God bless to both of them. Sabi ni Ma'am Sinaida, super proud din po ang Philippines yan. At tuwang-tuwa talaga ang mga Pinoy sa kanilang dalawa. Mabait kasi sila at magalang, kaya pinagpapala ng Diyos. Sabi sa Biblia, ibabagsak ng Diyos ang mataas, ang isip at mayabang. God bless po, Ma'am Darrets. Ayan, thank you Ma'am Sinaida Francisco. Totoo po yan, very true, dahil talagang so proud po talaga ang mga Pinoy. Sabi pa niya, Ma'am Darrets, banggit ko na po yan dati sa inyo, na abutin ng 1 billion ang aabutin worldwide. Po, wow, ang galing talaga ng Catden. Congrats po Ma'am Darrets. God bless po sa update nyo lagi sa channels nyo. Lang po ako nakikinig dahil laging bago ang news nyo po. Ayan. Salamat Ma'am Sinaida Francisco sa inyo pong komento again. And sabi ni Miss Rex lagi, grabe, nakakatouch ang message of advice ni Kat. Catden lang for life. Very true. Sabi ni Miss Matilde, iyak si Summer, kahit anong gawin paninira sa Catden, hindi sila magtatagumpay. Lalong sumisikat ang Catden.
True. Ang ano ko pa, ang pansin ko lang, no, mula po sa kasagsagan ng Hello Love Again, ang dami pong mga news outlet ang parang biglang nababalita tong si Daniel. Biglang meron mga articles at meron mga balita na kasama siya, samantalang parang kinalimutan na nga siya pagkatapos po ng ginawa niya. Sabi ni Joel, nakaka-proud talaga ang Kat din. Sana talaga magkatuloy na sila maski magjowa muna para marami pa silang mapasaya. Ito naman yung kanyang komento, which is true, 'di ba? Nakaka-proud naman talaga kasi mapabilang ka sa ganitong klase ng fandom. At yung success po nila, hindi lang nila success yan, success din po ng lahat ng Kat din fans yan. Sabi ni Ma'am Chi Corazon, Alden Richards is really proud of Catherine Bernardo, his girlfriend, his ideal woman, and is the one. Congratulations to both of you. So, ito po yung totoo, 'di ba? Parang thought God, the one that got away, 'di ba? Kasi tinanong na si Alden Richards dati kung sino yung the one that got away niya, sabi niya artista daw. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!